Sana mabuntis ka kaagad, Ma'am Veronica. Excited na akong makitang magiging anak niyo ni Sir Rafael. Siguro ang gaganda at ang gagwapo. Wika nito, nasamid naman ako sa sinabi nito. Hindi ko akalain nalalabas ang katagang yun sa mismong bibig ni Manang Bering. Agad akong dinaluhan ni Sir Rafael. Hinaplos nitong likod ko habang panay ang aking ubo. Pakiramdam ko may kanin na pumasok sa ilong ko. Dahan-dahan kasi. Alam kong gutom ka pero pwedeng dahan-dahan lang. Wala namang aagaw sa'yo sa mga pagkain na yan na nasa lamesa eh. Wika ni Sir Rafael na bakas ang pag-aalala sa boses. Huminga muna ako ng malalim bago sumagot. Kasi naman, nakakagulat ang sinabi ni Manang Bering. Buntis agad. Hindi mo naman ako girlfriend para buntisin ako, diba? Sagot ko, natigilan si Sir Rafael. Nagtataka naman na napatitig sa akin si Manang Bering. Hindi mo siya kasintahan, sir? Ano ang tawag sa inyo? Naku, pasensya na. Akala ko talaga may relasyon kayo eh. Yun kasi ang napapansin ko sa mga galaw nyo. Sagot ni Manang Bering. Napalingon naman ako kay Sir Rafael na noon ay nangingiti. Hindi ko maiwasan na mapasimangot. Nagkalabo-labo na. Siguro napansin ni Manang Bering kung paano ako yakap-yakapin ni Sir Rafael kanina pagdating namin dito. Sinasabi ko na nga ba eh, ibang klase kasi itong the moves ni Sir Rafael. Parang ang may relasyon kami kung umasta. Dapat talaga pagbawalan ko na ito na didikit-dikit sa akin eh. Pero paano ko gagawin yun? Amo ko ito at dapat lang nasusundin ko lahat ng gusto niya. Rafael's POV. Hindi ko mapigilan na matawa sa naging reaksyon ni Veronica habang kausap namin si Manang Bering. Isinali ba naman ni Manang Bering ang tungkol sa pagbubuntis? Hindi marahil nito napansin na masyado pang bata si Veronica tungkol sa bagay na yun. Isa pa gusto kong matupad muna lahat ng pangarap nito bago kami papasok sa ganoong sitwasyon. Pasensya na po, Ma'am Veronica. Ay, minsan po talaga hindi ko mapigilan ang bunganga ko. Hinging pa umanhin ni Manang Bering. Agad kong napansin ang pamumula ng pisngi ni Veronica bago sumagot. Huwag niyo po akong tawagin na Ma'am Manang. Hindi niyo po ako amo. Sagot naman ni Veronica. Muling napatitig sa akin si Manang Bering. Nagtatanong ang mga mata nito. Ipinagkibit balikat ko na lang ang lahat. Tsaka tumayo na. Mukhang wala na din naman sa pagkain ng konsentrasyon ni Veronica. 8:00 na ng gabi at kailangan na namin makabalik ng mansyon. Maaga namin imimit ni Kuya Christian ang mga bagong possible investors. May dadaluhan din kaming auction kinahapunan. I think we need to go. Wika ko kay Veronica. Nagmamadali naman itong tumayo. Binalingan pa nito si Manang Bering tsaka ngumiti. Salamat po sa mga pagkain, Manang. Wika nito. Agad namang napangiti si Manang Bering. Nagpaalam na din kami dito at hinawakan na sa kamay niya si Veronica. Ako manghihilain itong kamay pabalik. Pero lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak dito. Napansin ko kaagad ang pagkailang sa mukha nito na siyang ipinagkibit balikat ko na lang. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang pigilan ang nararamdaman ko. Kung ako lang sana ang masusunod, gustong gusto ko na talagang pakasalan ng babaeng ito. Alam kong masyado pang maaga para sa ganitong bagay. Pero habang tumatagal lalong lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya. Itong kauna-unahang pagkakataon na makaramdam ako ng ganitong klaseng damdamin. Para sa isang babae. Ibang-iba siya sa lahat ng mga babae na nakakasalamuha ko sa tanang buhay ko. Kailangan ko na sigurong ibenta ang kondo na pinagdadalahan ko ng iba't ibang babae roon. Wala akong balak na ipakita ang lugar na yun kay Veronica. Gusto ko ng magbagong buhay. Iiwas na ako sa iba't ibang mga babae. Magpo-focus na lang ako kay Veronica. Pagdating sa kotse, agad ko itong pinagbuksan ng pintuan. Inalalayan ko pa itong pumasok at siniguradong nakakabit na ang seatbelt. At sa tanang buhay ko ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong klaseng concern sa isang babae. Grabe talaga ang impact sa buhay ko ni Veronica. Nakakabaliw. Bakit kaya iniisip ni Manang ang tungkol sa bagay na yun? Bulong nito. Mukhang gulong-gulo pa rin ito sa takbo ng usapan kanina. Kalimutan mo na ang tungkol sa bagay na yun. Huwag mo nang masyadong isipin pa. Sagot ko. Hindi basta ganun kadali kalimutan ang lahat. Napagkamalan tayong magsyota. Dapat talaga hindi na ako sumama sa kwarto mo para matulog eh. Nagrereklamo nitong sagot. Hindi ko mapigilan ng mapangiti. Don't worry. Hindi pa magkakatotoong sinabi kanina ni Manang. Wala pa akong balak na buntisin ka. Sagot ko naman.
Agad kong napansin ang muling pamumula ng pisngi nito. Nanlalaki ang mga matang napatingin sa akin. Hindi ko mapigilan ng matawa. Nagbibiro lang po kayo, di ba? Paanong may buntisan na magaganap hindi nyo naman ako girlfriend? Hindi nyo din ako asawa. Sagot nito sabay kagat sa labi. Sinong may sabi sa'yo na hindi kita girlfriend? Simula nang hinalikan kita pag-aari na kita, Veronica. Iwasan mong makipag-usap sa ibang lalaki dahil masama akong magalit. Seryoso kong sagot. Muli itong napatitig sa akin. Baka sa maganda nitong muka ang pagkagulat. Pero hindi niyo pa po ako niligawan. Hindi ko din naalala na sinagot ko kayo. Isa pa, hindi po tayo bagay. Sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na magtaas ng kilay. Ano bang pinagsasabi niya? Dililigawan kita. Pwede naman yun kahit girlfriend na kita Isa pa, bakit mo naisip na hindi tayo bagay? As long as nagkakaintindihan tayo, magiging maayos ang lahat. Sagot ko. Agad itong umiling. Hindi ko naman maiwasan na mag-init ang ulo ko. Imbis na sumang-ayon sa mga sinasabi ko, ang dami niya pang dahilan. Kahit na hindi pa rin pwede. Sagot nito. Agad na nagsalubong ang kilay ko. Mariin ko itong tinitigan. Kakaumpisa ko palang mukhang gusto pa yata akong baste din agad. Bakit? May iba ka pa bang gusto? May boyfriend ka na ba? Kinakabahan kong tanong. Agad itong umiling, kaya nakahinga ako ng maluwag. Yun naman pala Pumayag ka na lang na magkasintahan na tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako magsusungit. Nakangiti kong sagot at tinitigan ito. Napalunok pa ako ng makailang ulit nang matitigan kong muli ang labi niya. Hindi pa po ba tayo aalis? Kanina pa po tayo dito sa kotse at nag-uusap lang tayo. Pag-iiba nito ng topic. Napansin ko kasing pagiging hindi komportable nito. Kaya malakas akong napabuntong hininga. Hindi ko na muna ipipilit ang gusto ko ngayon. Hindi ko naman hahayaan na may ibang lalaki na lalapit dito. Akin lang si Veronica. Hindi ako papahig na may ibang aali-aligid dito. Agad ko nang pinaandar ang makina ng sasakyan. Kailangan na nga pala namin magmadali dahil gabi na. Maingat akong nag-drive. Nagtaka pa ako nang mapansin kong tahimik lang si Veronica sa kinauupuan niya. Pagdating namin sa isang stoplight, sinipat ko ito ng tingin. Hindi ko maiwasan na muling mapangiti nang mapansin na tulog na pala ito. Walang pagdadalawang isip na kinabig ko ito at pinasandal sa aking balikat. Agad kong naamoy ang shampoo na ginagamit nito. Masarap sa ilong, kaya hindi ko mapigilan na halikan ito sa kanyang buhok. Wala lang. Pakiramdam ko biglang nagkaroon ng kabuluhan ng nasa paligid ko. Kontento akong laging nakakasama si Veronica. Pagdating ng mansyon ay tahimik na ang buong paligid. Hindi ko na ginising pa si Veronica. Agad ko itong binuhat at dinala sa kanyang kwarto. Sinigurado ko pa na komportable ito sa kanyang higaan. Kinumutan ko at magaan na kinintalan ng halik sa labi. Bago nagpa siyang lumabas sa kwarto nito. Gustuhin ko man na tumabi sa pagtulog dito. Pero hindi pwede. Natatakot ako. Baka hindi ko makontrol ang sarili ko, tuluyan ko itong maangkin. Gusto kong iparamdam sa kanya na malaking respeto ko sa pagkatao niya, sa kanyang pagkababae. Agad akong naligo. Kailangan kong pahupain ang init ng katawan na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam pero ang laking epekto sa akin ni Veronica. Nagre-react kaagad ang anaconda ko, madikit lang sa kanya. Mabuti na lang at agad akong nakatulog nang nahiga na ako sa kama. Maaga pang pasok sa opisina bukas at ayoko nang puyatin pang sarili ko. Kailangan ko nang magseryoso. Malapit nang i-turn over sa akin ang pamamalakad ng Villarin Empire. Alam kong hindi biro magpatakbo ng isang napakalaking kumpanya. Gusto kong patunayan sa lahat na ako si Rafael Villarin. Gamit ang sarili kong kakayahan. Veronica's POV. Ikinagagalak kong maging isa ka sa magiging estudyante ko, Iha. Nakangiting wika ng bagong dating na si Teacher May. Nasa 40s na ito at mukha namang mabait. Mabuti na lang at agad na nakahanap ng bagong tutor sila Tita Marian. Kaya hindi na ako maboboard na walang ginagawa dito sa mansyon. Hindi ko na naabutan pa kanina si Sir Rafael. Maaga daw itong umalis ng mansyon dahil malayo ang pupuntahan nilang dalawa ni Sir Christian. Hindi tuloy kumpletong umaga ko dahil ine-expect ko na makikita ko ito at mapasalamatan dahil nagising ako kanina na nasa kwarto na ako. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako kagabi habang nasa biyahe kami. Siguradong siya na din ang bumuhat sa akin kagabi paakyat ng kwarto.
Nakakahiya dahil hindi man lang ito nag-abalang gisingin ako. Kaninang umaga ko na din mas napatunayan na mabait naman pala talaga si Sir Rafael. Siguro normal na lang sa ugali nitong magsungit paminsan-minsan. Salamat po, Teacher May. Pangako, gagalingan ko po para matutunan lahat ng ituturo niyo sa akin. Nakangiti ko namang sagot. Halos 6 na oras din akong tinuruan ni Teacher May. Basic lessons pa lang naman ang itinuturo nito sa akin. Hindi naman ako masyadong nahirapan dahil kahit na hindi ako nakatapos ng elementary, mahilig naman akong magbasa noon sa probinsya. Nagkataon lang talaga na hindi ako nakakapasok sa eskwelahan dahil kailangan kong bantayan ng mga kapatid ko. Ayon kay Teacher May, ituturo niya daw sa akin ang lahat, lalo nang tungkol sa pagbabasa at pagsasalita ng English. Yun daw kasi ang kabilin-bilinan nila tita at tito. Agad naman akong nakaramdam ng excitement dahil doon. Yun din talaga ang gusto kong matutunan dahil ayaw kong makarinig ng panlalait mula sa ibang tao. Hindi na din ako aalipustahin ng mga kababayan namin, lalo na ng mga dati kong kaklasmates na nagsipag-aral sa iba't ibang lugar. Kahit papaano may maipagmamalaki na din ako kung sakaling uuwi ako ng probinsya. Hindi na ako tatawaging illiterate ng mga kasing edad ko. Mabilis na lumipas ang oras. Pagod na pagod ako nang matapos ang first session namin ni Teacher May. Nakakapagod din palang mag-aral kahit nakaupo lang. Gayunpaman, masaya ako sa naging kinalabasan. Lalo na nang sinabi ni Teacher May na magaling naman daw akong estudyante. Kailangan ko lang daw talagang mag-focus. Pagkaalis ni Teacher May, ay agad kong inayos ang mga libro na nasa harap ko. Bala kong sundin ang bili ni Teacher na pwede daw akong magbasa-basa habang wala akong ginagawa para lalo akong mahasa. Iyan ang gagawin ko kapag nasa kwarto ako. Pinagbawalan akong magtrabaho dito sa mansyon, kaya naman marami akong time para mag-self-study. Kumusta ang unang araw? Naputol ang pagmumuni-muni ko nang lapitan ako ni Ate Maricar. May bit-bit itong isang tray na may lamang juice at cookies. Inilapag nito sa lamesa malapit sa akin. Nakakapagod pala ate, pero masaya. Nakangiti kong sagot. Ganyan talaga siguro sa umpisa. Naninibago ka pa siguro sa mga lesson na itinuturo sa'yo ni Teacher May. Pero pasasaan ba't masasanay ka din? Sagot nito, masaya naman akong tumango. May dala akong merienda mo. Umalis pala sila Sir at Madam Marian. Ibinilin ka nila sa akin kapag may kailangan ka, huwag kang mahiya na magsabi sa akin ha? Wika nito, agad naman akong tumango. Naku ate, ayos lang ako. Huwag niyo na akong alalahanin pa. Pagkatapos nito, bala kong umakyat ng kwarto at magpahinga muna. Susundin ko ang payo ni Teacher na mag-self-study daw. Sagot ko, agad namang napangiti si Ate Maricar. Bahala ka. Sige, kainin mo muna tong merienda mo bago ka umakyat. Nakangiti nitong wika. Agad akong kumuha ng isang pirasong cookies at tinikman. Napangiti pa ako ng malasahan ito. Kakaiba talaga ang sarap ng mga pagkain ng mga mayayaman. Gustuhin ko man na damihan ng pagkain pero busog pa ako. Wala pang 2 oras nang matapos kaming kumain ng lunch kanina ni Teacher May. Ininom ko na lang ang juice at tumayo na. Hindi naman nagsalita si Ate Maricar. Tahimik lang ako nitong pinagmasdan habang inililigpit ko ang mga gamit ko. Bala kong dalhin lahat ng ito sa kwarto ko. Sige ate, aakyat na muna ako. Salamat sa merienda. Nakangiti kong wika. Agad naman itong tumango. Iniwan ko na ito at diretso nang pumasok sa loob ng mansyon. Bala kong matulog agad para makapagpahinga. Ngayong nag-uumpisa na akong turuan ng tutor ko, ayokong magsayang ng oras. Pipilitin kong matutunan agad lahat ng itinuturo sa akin. Gusto ko ding ipakita kina Tita Marian at Tito Gio na hindi sayang ang ibinigay nilang tiwala sa akin na pag-aralin ako. Mabilis na lumipas ang maghapon. Napasarap ang tulog ko. Gabi na nang nagising ako kaya naman nagmamadali akong bumaba ng dining area. Nagtaka pa ako ng pagkapasok ko sa dining room ay tahimik sa buong paligid. Tanging si Manang Isme at Ate Maricar lang ang naabutan ko. Wala sila Madam at Sir. May party na pinuntahan. Sige na kumain ka na Veronica. Hindi ka na pwedeng magpuyat. Imporma ni Manang Isme. Malungkot naman akong napaupo sa pwesto ko. Si Sir Rafael po, kasama din ba siya sa party? Hindi ko mapigilang tanong. Agad na gumuhit ang ngiti sa labi ni Manang Isme. May dinner meeting na dapat puntahan si Sir Rafael.
Masyadong hectic ang schedule ng batang yon. Huwag mo nang hintayin at baka gabi na din makauwi. Sige na, kumain ka na at nang makapagpahinga na. Malumanay na sagot ni Manang Isme. Bigla tuloy akong nawalan ng gana. Itong kauna-unahang pagkakataon na hindi ko makakasama sa pagkain ng dinner sila tita, tito at Sir Rafael. Nangyayari din palang ganito sa mansyon. May mga pagkakataon din pala nakakain kang mag-isa. Manang, pwede po bang sabayan niyo na ako? Malungkot po kasing kumain mag-isa eh. Pagyaya ko sa kanila, agad namang umiling si Manang Isme. Hindi pwede ang gusto mo, Veronica. May sarili kaming pagkain sa kusina. Hindi kami pwedeng sumabay sa'yo. Nakangiti nitong sagot. Agad naman akong nagtaka. Bakit ganun? Bakit hindi niyo ako pwedeng sabayan? Puno ng pagtataka sa boses na tanong ko. Basta, malalaman mo din yan pagdating ng araw. Sige na, kumain ka na. Sagot ni Manang Isme. Malungkot ka namang hinawakan ng kutsara at tinidor at muli silang binalingan. Iwan niyo na po ako, Manang. Kaya ko na po ang sarili ko. Wika ko. Tinitigan muna ako ni Manang Isme bago tumango. Sige, pero kapag may kailangan ka, huwag kang mahiya na magtawag ha? Nasa kusina lang kami. Sagot nito. Agad akong tumango. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot nang mag-isa na lang ako. Maraming pagkain na nakahain sa lamesa. Hindi ko naman kayang ubusin lahat ito. Isa pa bigla akong nawalan ng gana. Ang lungkot pala ng buong paligid kapag nag-iisa ka lang. Kahit gaano pa kasarap ang pagkain na nakahain sa harap mo, kapag hindi mo naman kasama ang mga taong may malaking bahagi na sa puso mo, mawawalan ka pa rin talaga ng gana. Sumandok lang ako ng ilang kutsara ng kanin at ulam. Gusto ko lang ipakita kina Manang Isme na kahit papaano kumain ako. Baka kasi magtaka sila kapag mapansin nilang hindi ko man lang nagalaw ang mga pagkain na nasa harap ko. Pagkatapos ng ilang subo ay nagpasya na akong tapusin ang pagkain. Tatayo na sana ako nang muling pumasok si Ate Maricar. Agad itong lumapit sa akin. Tapos ka nang kumain? Hindi mo ba gustong mga inihanda ng cook? Agad na tanong nito. Pilit naman akong ngumiti. Busog pa ako, ate. Sagot ko. Ganun ba? Kung ganun ililigpit ko na to. Sagot nito. Agad naman akong tumango. Akmang tutulungan ko siya sa pagliligpit ng mga natirang pagkain sa lamesa nang pigilan ako nito. Muli nitong sinabi na hindi ko na pwedeng gawin ang bagay na yon. Mahigpit na ipinagbabawal ni na tita at tito, gayon din ni Sir Rafael. Nagpasya na lang akong bumalik ng kwarto. Napakatahimik na ng paligid. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong lungkot. Siguro dahil itong kauna-unahang pagkakataon na naiwan akong mag-isa dito sa mansyon. Oo, mag-isa dahil may mga kasama nga akong kasambahay. Pero pinangingilagan nila ako. Tanging si Manang Isme at Ate Maricar lang ang palaging kumakausap sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa ibang kasambahay. Takot silang kausapin ako. Hindi din nila ako pinapansin. Muli akong bumalik ng kwarto. Bala kong maligo muna bago matulog. Kaninang umaga pa ang last ligo ko. Mas masarap din kasing matulog kapag bagong ligo. Pagkatapos gawin ang evening routine ko, ay agad na akong sumampa ng kama. Kinuha ang libro ko at binuklat yon. Gusto kong ugaliin na magbasa-basa muna ng posibleng lessons namin ni Teacher May para prepared ako. Gusto ko din kasing magpakitang gilas sa kanya. Inabot din ako ng halos 3 oras sa pagbabasa. Nang sipatin ko ang orasan ay halos 11:00 na ng gabi. Mukhang hindi pa nakakauwi sila tita at tito. Wala din pala tandaan na nakauwi na si Sir Rafael. Malungkot akong napabuntong hininga. Nakakamiss din pala si Sir Rafael. Buong araw ko siyang hindi nakita. Ipinatong ko ang libro sa side table at nagpa siya ng matulog. Nakakaramdam na din kasi ako ng antok. Gusto ko din magising ng maaga bukas. Kinaumagahan. Agad akong napabangon nang marinig kong pag-alarm ng cellphone ko. Agad ko yung hinagilap at in-off. Sinulyapan ko ang orasan. 5:00 na ng umaga. Nag-inat lang ako at nagpa siya ng bumaba ng kama. Akmang magliligpit na ako ng higaan ko nang mapansin kong nakapatong na pulang rosas at chocolate sa gilid ng kama ko. Sandali akong napatulala na napatitig dito. Hindi ko ito napansin kagabi. Kung ganon, sinong nag-iwan ng mga to dito sa kwarto ko?
Agad kong hinawakan ng bouquet nang mapansin ko na may card na nakaipit sa pagitan ng mga bulaklak. Kinuha ko yon at agad na binuklat para malaman kung kanino galing yon. My Veronica, you are so sweet and loving, my sunshine. Rafael. Agad na nanlaki ang aking mga mata nang mabasa ang pangalan ni Sir Rafael. Kung ganon, sa kanya galing ang mga bulaklak at chocolates. Pumasok na naman siya dito sa kwarto ko habang tulog ako. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Bigla akong nakaramdam ng kilig nang muli kong sipatin ang nakasulat sa card. Ito na siguro talaga ang senyales na magseryoso ko sa pag-aaral ng salitang Ingles. Katulad ngayon, English ang mensahe niya at hindi ako sigurado kung anong ibig niyang ipakahulugan. Sinipat ko ang sarili ko sa harap ng salamin. Hindi maalis ang ngiti sa labi ko. Excited na akong bumaba dahil gusto ko nang makita ulit si Sir Rafael. Pasulyap-sulyap pa ako sa bouquet of flowers na nakapatong sa kama ko. Bala kong ilagay mamaya sa flower vase ang mga bulaklak para hindi ka agad masira. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakatanggap ng isang napakagandang regalo mula sa isang lalaki. At kay Sir Rafael pa talaga. Sa probinsya namin wala kasi akong naging ka-close na lalaki. Maliban sa masyado akong abala sa mga kapatid ko. Pinangingilagan nila ako. Wala daw kasi akong pinag-aralan. Yung ibang mga kasing edad ko na babae, ayaw nila akong maging kaibigan. Tanging si Ate Ethel lang ang matatawag kong kaibigan. Siya ang nagtatanggol nun sa mga umaalipusta sa akin, sa aming pamilya. Palibasa mahirap lang kami. Maagang nag-asawa si nanay. Walang family planning kaya agad na kaming dumami ng mga anak nila. At hirap silang ibigay ang aming mga pangangailangan. Nang mapansin ko na maayos ng itsura ko, ay dali-dali akong lumabas ng kwarto. Halos takbuhin ko ang hagdan pababa at dumiretso ng dining area. Good morning, Veronica. Lalo kang gumanda ngayon ah. Nakangiting bati sa akin ni Ate Maricar. Abala ito sa pag-aayos ng mga kubyerto sa lamesa. Good morning din ate. Nakangiti kong bate at naupo na sa pwesto ko. Hindi ko maiwasan na igala ang tingin sa paligid. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na nakikita ko ang sarili ko na nakaupo sa magarang lugar na ito. Puno ng karangyaan ang buong paligid at kasama na ako sa pinagsisilbihan ngayon dito sa mansyon. Sa isang iglap, biglang nagbago ang buhay ko. Parang panaginip lang ang lahat. Na pagkatapos kong lumawas dito sa Manila para makipagsapalaran, ay nakatagpo ako ng mga taong halos ituring akong pamilya. Pangako, pahahalagahan ko kung ano man ang ibinigay nilang tulong sa akin. Pagsisilbihan ko sila sa abot ng aking makakaya. Ano nga palang gusto mong kainin? Hindi umuwi sila madam at sir. Nag-check-in na lang sila sa hotel dahil gabi na daw natapos ang party. Imporma sa akin ni Ate Maricar. Hihintayin ko na lang po si Sir Rafael ate. Nakangiti kong sagot. Nakaalis na siya. Sa Boracay ata ang punta nila. May importanteng taong kamiting sila sir doon. Isa pa bibisitahin din yata nila ang kakatayo lang na resort sa lugar na yun. Sagot ni Ate Maricar. Sa narinig hindi ko maiwasan na makadama ng lungkot. Sayang naman pala ang pag-aayos ko. Inaasahan ko pa naman na makikita si Sir Rafael ngayon. Hindi man lang nito nabanggit na magiging busy pala siya sa mga susunod na araw. Ganito ba talaga ka-busy ang mga mayayaman? Oo, marami nga silang pera. Pero halos hindi naman sila nakakauwi ng bahay. Bigla tuloy akong nawala ng gana na kumain. Mag-isa na naman pala ako. Ang akala ko pa naman na isa sa mga rules ng pamilya Villarin na sabay-sabay na kumain. Anong gusto mong kainin? Huwag ka nang malungkot. Ibinilin ka naman sa amin ni Sir bago siya umalis. Chopper ang sinakyan nila Sir papuntang Boracay at uuwi din naman yata mamayang gabi dahil family day bukas. Dagdag na wika ni Ate Maricar. Oo nga pala, nawala sa isip ko. Saturday na bukas at pupunta sila Charlotte dito sa mansyon. Cereals with milk na lang ate. Walang gana kong sagot. Agad naman itong naglagay ng cereals sa bowl at nilagyan na din ito ng milk. Inabot sa akin at agad ko naman yung kinain. Bala kong bumalik na lang muna sa kwarto habang hinihintay si Teacher May. Pagkatapos kong kumain ay agad na ako nagpaalam kay Ate Maricar. Laglag ang balikat na muli akong umakyat ng hagdan. Agad akong pumasok sa loob ng kwarto at mangiyak-ngiyak na nahiga sa kama. Hindi ko man lang nakita si Sir Rafael. Hindi ko tuloy maintindihan ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ako.
Wala naman dapat ikalungkot eh. Hindi naman ako girlfriend ni Sir Rafael para magkaganito ako. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit ang lungkot ko? Ay, ayoko ng ganitong pakiramdam. Naputo lang ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko na tumunog ang aking cellphone. Agad ko itong inabot at tinitigan kung sinong tumatawag. Hindi ko maiwasan na mapangiti nang makita ko na si Ate Ethel ang tumatawag sa messenger, requesting for video call. Kaya agad ko itong sinagot. Hello ate! Nakangiti kong sagot. Agad kong napansin na naglalakad ito. Mukhang natanggap siya sa restaurant na inirekomenda sa kanya ni Elijah dahil kapareho ng uniform ng mga staff doon ang suot ni Ate Ethel ngayon.